sa mga ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan ng katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, sa puso ang kahandaan, handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Muslim, Kristiyano at katutubo, isang hanggarin san patubo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, sa puso ang kahandaan, handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa Ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong isang mundo. alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangad palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat, sabay-sabay, Pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Narito ang mga balitang kailangang abangan sa DepEd Sarangani Insider. Akademya laban sa pandemya, iba't ibang programa tugon ng Dumnor Lopez Capala IP School sa mga hamon ng pandemya. Malalagkogo National High School tuloy ang serbisyo sa kabila ng pagiging isolation facility. Malandag Central Elementary School Sped Center abala sa School-Based Research Congress at School Learning Resource Center Evaluation. Mga mag-aaral sa Talbasac High School dinayo ng Smart LR on Wheels Go. At Insider Docu, paano nga ba ipinagpapatuloy ng Glan Palido National High School ang alab ng lampara ng pagkatuto? Abangan yan at iba pang mga balita sa DepEd Sarangani Insider. Magandang hapon, ngayon ay 15 ng Abril taong 2021. Kasama ang buong puwersa ng mga district at school information officers. Kasama rin ng mga campus journalist at school paper advisors sa buong dibisyon ng Sarangani. Sa ngalan ng ating Schools Division Superintendent Hildo G. Mosqueda, CEO 6,
at Assistant Schools Division Superintendent Nerissa A. Alfafara. At sa ngalan ng ating SGOD Chief Maria Shirley M. Cardinal at CID Chief Donna Espanes, ako si Lalisan. Ito ang DepEd Sarangani Insider. Iba-iba ang mga hamon na hinarap ng Domnar Lopez Copada IP School sa Maasim 3 District. Hindi naman naging balakid ang mga suliraning kanilang hinarap upang ipagpatuloy ang pagkatuto ng mga kabataan doon. Alamin natin kung paano naging matibay ang Domnar Lopez Copada IP School sa akademya laban sa pandemya. Narito ang Insider Report ni City Joraina Ramirez. Sa panahon ng pandemya, maraming pagsubok ang naranasan ng bawat paaralan sa buong bansa. Sa nakaraang pagbubukas ng klase, ang iba't ibang paaralan ay naghanda upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral. Isa na rito ang Domnar Lopez Copada Integrated IP School sa pagsulong ng edukasyon laban sa pandemya. Nakagawian na ng mga kaguruan sa nasabing paaralan ang maagang paghahanda ng mga learners activity sheets na ihahatid ng mga volunteers, kagawad, chieftains sa istasyon kung saan naghihintay ang mga parent leader na nagsisilbing tulay sa paghahatid ng maayos ng mga las sa kanilang kabahayan. Sinisigurado ng mga kaguruan na nakakarating ng maayos ang mga las sa mga bata. Isa lamang ito sa karaniwang nangyayari sa araw-araw nilang pakikibaka. Kaayo ang tabang na nagkahiusa ang mga stakeholders sa atong eskwelahan sa paghatod o pagbalik sa learning activity sheets. Kay dire makita nato ang paghiusa o pagkinabangay alang sa kalambuan sa mga bata o sa tulunghan. Sa likod nito ay maraming kaganapan ang ginawa ng mga kaguruan upang matugunan pa ang pangailangan ng bawat mag-aaral. Kabilang na dito ang innovation ng kindergarten na kwentuhan at palaro sa komunidad. Sa pangunguna ng kanilang Vice Presidente sa Parent Teacher Association na si Ginang Virginia Tay. Sa bawat sityo ay may mga parent volunteer gamit ang children's contextualized big books. Nahihikayat ang mga magulang na magpabasa sa kanilang mga anak sa kanilang libreng oras galing sa pagtatrabaho o pagsasaka. Tinuruan at ginabayan sila kung paano at ano ang mga estratehiya sa pagturo ng beginning reading sa kindergarten sa pangunguna ng kindergarten teacher na si Zimaira Ilgidat. Ani nga programa aron malingaw ang mga bata ug makatuon sila bisag wala sila sa eskwelahan. Ug naaman pud mi learning materials gikan kay Ma'am Sem na dako pug tabang sa pagtudlo sa mga bata balay kay naaman sila schedule sa pag-story. Dugang paani dili lang miga pastori kun dili amo pud sila ginahatagan og oras para magdula para dili sila mapulan. Dako kaayo ni nga tabang kay pinaagi niini nakatuon sila unsaon pagbasa sa litra og daghan pang mga teknik sa pagbasa. Gumawa din ng aksyon ang reading warrior ng nasabing paaralan na si Teacher Ella May Redion upang matugunan ang mga mag-aaral na sa antas ng beginning reading, frustration at non-reader. Kasama nila sa pagtupad ng programang home-based reading tutorial ang mga chieftains, volunteers at mga magulang upang isagawa sa pamamagitan ng pagpapabasa sa komunidad at pagbibigay ng reading materials. Ang programang ito ay nagsisilbing gabay upang mataguyod ang serbisyong publiko kahit na sa panahon ng pandemya ay mabibigyan ng pag-asa ang mga batang porsigidong matutong magbasa. Sa kasalukuyan, ang programang home-based reading tutorial ng Domnar Lopez Copada Integrated IP School ay nakabuo ng grupong The Dreamers na binubuo ng young professionals, junior high school and senior high school students. Sila ang nagtutulungan upang matugunan ang mga batang nahihirapan na magbasa. Our school envisioned that every IP learner are eager to read more, dream big, and soar high.
Hindi rin nagpahuli ang ibang asignatura gaya ng science team na gumawa ng supplementary materials upang mabigyang linaw ang mga topiko na kailangan ng mabisang paliwanag. Samantala, nagsagawa naman ng diagnostic test ang chairman ng Mathematics Department na si Teacher Elmar Ayub, kaugnay sa Basic Fundamentals Operation in Mathematics upang malaman nila kung sino-sino sa mga mag-aaral ang matutukan at matulungan nila. Nagbigay sila ng mga mathematics flashcards at remedial activities. Nakatabang sa mua ang pag-tutor sa math kay mas napadali sa mua ang pag-answer sa last. Sa SLRC, kumukuha ng mga reading materials at iba pang kagamitan upang magamit sa kanilang pagtuturo. Ito ay nabuo sa suporta ng paaralan, PTA at iba pang stakeholders. Kasabay ng adhikain ng paaralan na ang bawat batang tribo ay dapat matuto, pinatunayan at sa pakikipagtulungan ng grupong Math Galing at The Dreamers na ang layon nito ay hindi lang pagtulong sa pagbasa, kundi dapat ding malaman ng mga bata ang kahalagahan ng pagbasa. Ito ay isa sa pundasyon tungo sa kanilang pangarap sa buhay. To inspire the IP learners to dream big, focus, and have courage and determination to achieve their dreams. Patutunayan na ako, sila, tayo ay walang bibitiw. Sama-sama, tulong-tulong para sa katutubong edukasyon. Mula rito sa Domnar Lopez Copada Integrated IP School, ako ang inyong insider, City Joraina A. Ramirez. Kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Yuhu! Maraming salamat, City Joraina Ramirez. Ang partnership ng paaralan at lokal na pamahalaan, ika nga ay isang two-way stream. Tinutugunan ng LGU ang mga kakulangan sa paaralan, kaya't sa panahong kailangan ng LGU ang mga paaralan, nakahanda rin dapat ito na maghatid ng tulong. Ngayong may pandemya, isa ang Malalagkogo National High School sa mga nagsilbing isolation facilities. Paano nga ba nila ipinagpatuloy ang taong panuruang ito sa ganitong sitwasyon? Alamin natin sa Insider Report na Student Insiders Melody A. Flores at Kenberline May Roldan. Hindi tumigil sa pagtataguyod ng edukasyon ang Malalagkogo National High School sa pamamagitan ng paraang modular sa kabila ng pagiging quarantine facility nito. Simula Hunyo 2020, napabilang sa quarantine facilities ng munisipyo ng Malungon ang MCNHS para sa Locally Stranded Individuals o LSI. Dahil dito, lubos ang pag-iingat na ipinatupad upang masiguro ang kaligtasan ng mga guro at maging ng mga taong pupunta sa paaralan para sa mahalagang sadya. Sinisigurado ng paaralan na sinusunod nito ang minimum health protocols batay sa guidelines ng Interagency Task Force o IATF. Dahil sa pagiging quarantine facility ng paaralan, kinakailangang hatid ng mga guro ang mga module sa iba't ibang sityo at purok. Linggo-linggo, inilalaan nila ang isang araw sa pagpunta sa mga sityo at purok upang mag-distribute ng modules. Sinisiguro naman ng punong guro ng paaralan na napangangalagaan ng kapakanan ng mga guro maging ng mga magulang na kumukuha ng mga module. Bilang punong guro ng paaralang Malalagkogo National High School, sinisiguro ko ang kaligtasan ng bawat guro habang sila ay nasa paaralan. Sila ay binigyan bawat isa ng mga kagamitang pangkaligtasan kagaya ng thermal scanner, face mask, face shield, ang paggamit ng foot bath, at ang pag-logbook bawat punta at labas ng paaralan. Sa panahon naman ng distribution at retrieval na ginagawa sa iba't ibang sityo at purok ng barangay Malalagkogon, maging sa ilang bahagi ng Karatig Barangay, ang bawat guro ay binigyan ng mga kagamitang pangkaligtasan nang sa ganun sila ay ligtas sa kanilang lugar na pupuntahan. Ang mga magulang ay binigyan ng instruksyon na sa pagpunta sa distribution center kailangan sila ay nakagamit ng face shield at saka face mask.
Nauunawaan ng mga guro ang sitwasyon kung bakit kailangan nilang pumunta sa iba't ibang sitio bawat linggo para ibigay ang mga module. Nakadama man ang pangamba noong una, nangibabaw naman ang pagnanais na makapaghatid pa rin ng serbisyo sa mga mag-aaral. Isa sa pinakamalayong sityong kailangang bisitahin ng mga guro ay ang sitio Talakubing. Nasa 7 kilometro mula sa sentro ng Malalagkugon. Ang sityong ito ay mahirap pasukin lalo na sa panahon ng tag-ulan. Pero hindi ito inalintanan ng mga guro, makarating lamang ang module sa mga mag-aaral. Para naman hindi sila mapag-iwanan, kailangan nating tayo ang magre-reach out sa kanila sa pamamagitan ng paghatid ng mga module. So, aside sa trabaho ko bilang guro, kasama na rin doon yung feeling ng isang ina, na kasi meron din akong anak na kailangan ding matuto. So, yun yung ang motivation ko para maiparating sa mga mag-aaral natin yung kailangan nilang module para naman matuto sila along the way na kayanin nilang masagutan. Lubos naman ang pasasalamat ng paaralan sa natanggap nitong Tri-Motor Chariot sa 2019 Search for Eco-Friendly School mula sa probinsya dahil ito ang pangunahing ginagamit ng mga guro sa pagpunta sa iba't ibang sitio at purok para maghatid ng modules. Napansin ng mga magulang ang linggo-linggong pagsasakripisyo ng mga guro sa paghahatid ng mga module at learning activity sheets para sa kanilang mga anak. Nagpapasalamat maging ang mga mag-aaral sa pagsisikap ng mga gurong Malcogonian na makapaghatid ng kalidad na edukasyon sa ilalim ng new normal. Maingon ako sa pag-distribute sa mga teachers din sa among sitio. Okay kaayo na maipod sila nga pag-kuan kay ga-prepare sila, ga-butang sila og day sa ilahang pag-distribute o sa pagkuha sa ilang mga modules sa mga bata. Nagapasalamat ko sa mga teachers sa ilang effort nga gihatag sa mga bata. Ang ako ang mensahe sa mga teachers sa Malalagkugon, salamat kayo kay ginahatod ninyo ang module day, tapos para di namin mag-adto sa inyo at salamat gid kayo. Patuloy na ibibigay ng Malalagkugon National High School ang serbisyo nito sa pagiging isolation facility hanggat kakailanganin ng bayan ng Malungon. Kung kaya, hinihimok ng Public Schools District Supervisor ng North Malungon ang lahat ng stakeholders na manatiling alerto sa pagsunod ng minimum health standards para masiguro ang proteksyon ng lahat. Sa atong mga stakeholders sa Malalagkugon National High School, salamat sa padayon ninyo nga pagsuporta sa atong eskwelahan. Akong ginauhag ang mga stakeholders nga magpadayon kita sa pagsunod sa standard protocols sang pandemic. Always kita mag-wear sang mask, mag-social distancing o atong ilikay ang atong kaugalingon sa mass gathering. Sa sining paraan, makalahutay gid kita kag mapadayon naton ang pagserbisyo para sa atong mga kabataan. Salamat sa tanan nga nagapaluyo sa pagpadayon sa paghatag sang dekalidad nga edukasyon sa Malalagkugon National High School. Subida Malungon, bida edukasyon. Ito ang kwento mula sa North Malungon District. Kami ang mga student insider ng Malalagkugon National High School. Ako po si Melody Flores. Ako naman si Canberlin Mayas Roldan. Batang sarangan tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat mga student insider. Abangan sa ating pagbabalik. Malandag Central Elementary School SPED Center, abala sa School-Based Research Congress at School Learning Resource Center Evaluation. Mga mag-aaral sa Datalbasak IP Integrated School, dinayo ng Smart LR on Wheels Go. Insider Docu mula sa Glan Padido National High School. Paano nga ba nila ipinagpatuloy ang alab ng lampara ng pagkatuto? Yan at iba pa dito lang sa DepEd Sarangani Insider. Masusing pinaghahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon tungkol dito. Matatanda ang sinimula naming ipaliwanag ang proseso ng clinical trials sa unang serye ng ating explainer videos. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong i-access gamit ang link na ito. Ngayon naman, dadako tayo sa regulatory stage
o paano pinahihintulutang bilhin at gamitin ng bakuna sa COVID-19. Sa panahon na may pandemya at walang aprobadong bakuna o gamot para sa isang sakit gaya ng COVID-19, ang isang bakuna na nasa phase 3 clinical trial na kinakitaan ng magandang datos batay sa di bababa sa kalahati ng itinakdang bilang ng kalahok o tinatawag na interim data ay ang mga bakunang maaaring mag-apply ng Emergency Use Authorization o EUA. Ang EUA ay pansamantalang pahintulot sa limitadong paggamit ng bakuna. Ang paggamit nito ay may sinusunod na pamantayang itinalaga ng Food and Drug Administration or FDA. Bagamat mayroon ng mekanismo sa pagbibigay ng EUA, mahalagang ipagpatuloy pa rin ang pagsasagawa ng Phase 3 clinical trial ng mga bakuna. Sapagkat, una, mabibigyan lamang ng Certificate of Product Registration o pahintulot na maibenta sa publiko ang isang bakuna kung may kumpleto na itong datos ng Phase 3 clinical trial. At pangalawa, maaaring bawiin ng FDA ang EUA sakaling magkaroon ng tinatawag na serious adverse events bilang resulta ng pagbabakuna. Mahalagang tandaan na sa pagbibigay ng CPR o Certificate of Product Registration, sinusuri ng FDA ang kabuuang datos ng Phase 3 clinical trial base sa disenyo ng clinical research. Ibig sabihin, hindi lamang limitado ang pagsusuri sa resulta na nakuha mula sa Phase 3 clinical trial na ginawa sa Pilipinas. Sakaling may trial size din sa ibang bansa. Dagdag pa rito, maaari ring mag-apply ang ibang vaccine developers ng EUA at sa kalaunan ng CPR sa Pilipinas, kahit wala silang clinical trials na isinagawa sa bansa. Basta kumpleto ang maisusumitin nilang mga dokumento mula sa pre-clinical trial hanggang sa Phase 3 clinical trials, base sa hinihingi ng FDA. Ang FDA lamang ang may kakayahang magbigay ng EUA at CPR sa bakuna. Matapos nitong suriin ang mga resulta ng clinical trials upang siguruhin na ang bakuna ay ligtas at epektibo ayon sa nararapat na scientific standards. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ng iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Tayo ay nagbabalik, ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Kaliwat ka na ng mga gawain sa mga paaralan sa Dibisyon ng Sarangani. Nariyan ang mga School-Based Research Congress at ebaluasyon ng mga School Learning Resource Centers. Tunghayin natin ang mga pangyayari sa Malandag Central Elementary School SPED Center sa Insider Report ni Glyza May Pasinal. Sa kasalukuyang panahon, ang mga Pilipino ay nakaranas man ng pandemya, ngunit hindi ito hadlang para hindi maisagawa ang mga gawaing pampaaralan. Sa katunayan, ang Dibisyon ng Sarangani ay nagpasimula ng layunin na maisagawa ang taunang research sa buong dibisyon, kung kaya na ipalabas ang DepEd Order No. 057 Series of 2021 na naglalayo na maipagpatuloy ang nasabing aktibidades sa usapin sa research. Pinangunahan ng Research Planning Team ang isang virtual seminar noong March 16, 2021 na dinaluhan ng mahigit 100 mga kaguruan mula sa iba't ibang paaralan ng West Malungon District. Naging bahagi rin si Ginang Rana Trevi Martinez, Division SEPS at Research Coordinator bilang isang resource speaker. Dahil dito, naging inspirasyon ng mga kaguruan ang pagsasagawa ng action research. Sa araw na ito, pinangunahan rin ng Paaralang Sentral ng Malandag ang pagsasagawa ng School-Based Research Congress sa pamumuno ng butihing punong guro na si Ginang Milagros B. Secreto at aktibong school coordinator na si Ginoong Vilmon E. Pasamanero. Kasali rin ang mga magagaling na adjudicators na pinanguluhan ni Ginang Reneche B. Martinez, Division SEPS, Ginoong John Gerson P. Constantino, Division Reading Alternate, at Ginoong Romel A. Zamora, School Head ng Natalbaka Elementary School.
Nakapanibago man at nakakaba sa mga baguhang kaguruan na sumabak sa School-Based Research Congress, hindi ito naging hadlang upang sila ay magtagumpay. Walang takot na hinarap ng mga kalahok ang mga katanungan na ibinahagi ng mga hurado o adjudicators. I'd like to say congratulations to Malandag Central Elementary SPED Center for this wonderful opportunity. Napakaganda po ng experience ng ating mga teachers na nag-present na kanilang mga action researches, and one thing that inspired me most was when I was able to see a 50-year-old teacher who presented her action research for the first time, and I was so touched and I was so inspired na hindi po talaga hindrance ang edad ng tao kung talagang may paraan po kaya natin gawin kung ano yung iniisip natin. And especially, lahat ng ginagawa po natin ay hindi lamang para sa ating pansariling kabutihan, hindi lahat ng ginagawa natin sa departamento, sa DepEd ay para po ito sa lahat ng mga learners, especially for our Sarangan learners. So, again, congratulations Malandag Central Elementary School, and more power. This is Vera Angie Octavio, Master Researcher of Malandag Central Elementary School SPED Center. Research is complicated but challenging, and then according to my lead author, Ma'am Rita Fe, it is fun. As for my age, I could say that it is not a hindrance to challenges and changes. So to the young, I'm inviting you to join research if you want to accept challenges and changes. Again, good day. Sa kabilang dako, habang ang school-based research ay patuloy na isinasagawa sa SPED building, dumating rin ang mga panauhin galing sa Division ng Sarangani na pinangunahan ni Ginang Judith Alba, Ginang Norma Rindon at Ginang Nori Bagnon at iba pang mga taga-division office. To Ma'am Juliet, to our librarian, Ma'am. Layunin nito na mabigyan ng kaukulang atensyon at suhesyon ang gamit ng SLRC kahit sa panahon ng pandemya. Ito ay mapangkinabangan ng mga kaguruan at kahandaan sa pagdating ng tamang panahon na manumbalik ang dating sigla ng paaralan. Kapag mga kabataan ay mabigyan na ng pagkakataon na makabalik sa kanilang minamahal na paaralan. Sa likod ng tabing, kasama ko po sina Bilwon E. Pasamanero, Irish M. Tonggalio, Marizal M. Gapa, Elizabeth C. Habagat, Reta C. R. Macaranas, at ang scriptwriter na si Melanie Espantin, at ang aming District Information Officer, Romel A. Zamora. Para sa Batang Sarangan, para sa matatag na kinabukasan, ako po ang inyong insider, Mrs. Glyza May D. Pasinan. Maraming salamat Insider Glyza Pasinal. Walang kuryente, walang internet, at mahirap marating. Yan ang sitwasyon ng mga last mile school sa Sarangani. Ibig bang sabihin nito na magtitiis na lamang ang mga kabataan doon sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo? Ang DepEd Sarangani ay naniniwala na maging ang mga mag-aaral sa last mile schools ay dapat makaranas ng modernong kaparaanan sa pagtuturo. Dahil dito, nabuo ang LR on Wheels o Learning Resources and Wi-Fi Hub for Expanded E-Learning in Sarangani. Sa pakikipagtulungan ng Smart Communications sa pamamagitan ng kanilang programang School in a Bag, na isa katuparan ng programang matagal nang pinapangarap ng mga taga-Datalbasak IP School na matuto gamit ang modernong teknolohiya. Tunghayan ang buong kwento sa ating Special Insider Report. Nakakubli sa pagitan ng kabundukan at madalas na nababalot ng makapal na hamog ang payak na komunidad ng Datalbasak sa bayan ng Maasim, Sarangani Province. Dahil malayo at mahirap marating, karamihan sa mga naninirahan dito ay hindi pa nakakaranas ng serbisyong panlipunan katulad ng tinatamasa ng mga taga-bayan o lungsod. Isa na rito ang kuryente, at dahil walang kuryente, hindi pa nararanasan ng mga mag-aaral sa Datalbasak IP School ang paggamit ng teknolohiya sa kanilang pagkatuto.
Ngunit dahil sa inobasyon ng Dibisyon ng Sarangani na LR on Wheels at sa pakikipagtulungan ng Smart Communications, mararanasan na ng kabataang Natalbasak ang 21st century learning. Learning resources on Wi-Fi Hub for expanded e-learning in Sarangani. So that is an acronym. This is an innovation of Sarangani. Alam natin lahat yun. Na we are also proud because it will be replicated in Bohol, Kalinga Apayao, and Zamboanga Sibugay. Diba? And we're so grateful for this opportunity to also reach out to our students na para maka-experience sila o 21st century learning na dilihad lang among situation dali para sila ka-experience sa unsa po na-experience sa iba na bata sa city o sa nasa baba. Ang pagsasama ng LR on Wheels at School in a Bag ng SMART ay tinatawag ngayon na Smart LR on Wheels Go. Gamit ang mga tablet na laman ng School in a Bag project ng SMART Foundation, maaari nang matuto ang mga mag-aaral sa Natalbasak IP School sa pamamagitan ng panonood ng mga video at pagsasagawa ng mga interactive activity na nasa learning management system ng LR on Wheels. Based sa na-test, then sa experience ko sa reaction sa pictures na nag-play, na-enjoy sila, nakagulit na magali sila sa sila daan na kanang tablet. How much more kung ang estudyante wala kang dito na kanina gadgets, and more on realistic siya kay may mga pictures na galihok-ihok siya. Even ako ganina, gitry na ako ang quiz sa math, na-enjoy ko pag-move sa katong sa picture sa group of one. So magandang innovations na nabuhat ang DepEd Sarangani. Una muna itong ipinaranas sa mga guro upang makita nila ang nilalaman ng Smart LR on Wheels Go. Kinabukasan, sa mga mag-aaral naman, sa loob ng isang buwan, mag-aaral sila gamit ang LR on Wheels. Nakaantabay naman ang Conrado and Ladislao Alcantara Foundation Incorporated na posibleng makatulong upang maipagpatuloy ang LR on Wheels sa Natalbasak IP School pagkalipas ng isang buwan. For this, kaya nakita na ang importance. Layo ng LR on Wheels na darating ang araw na ang mga kabataan sa Sarangani ay makakaranas ng pantay-pantay na oportunidad sa pagkatuto na hindi nahahadlangan ng kanilang sitwasyon o lokasyon. Pangarap ng Natalbasak IP School na mahawi ang nakabalot na ulap at ang masilayan ng mga kabataan doon ang mas maliwanag na bukas. Abangan sa ating pagbabalik. Paano nga ba ipinagpatuloy ng Glan Padido National High School ang alab ng lampara ng pagkatuto sa kanilang Insider Docu? At sa Insider Profile, alamin natin ang mga saloobin ng ating OIC Assistant Schools Division Superintendent. Yan at iba pa dito lang sa DepEd Sarangani Insider. There's a place in your heart, then I know that it is love. In this place will be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you'll
feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cures of joy for giving. If we try, we should see in this bliss we cannot feel. Feel or dream, stop existing and start living. That it feels that always love's enough for us glory. So make a better world, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. In the dream we were insane, in a will we can enjoy your face. In the world we once believed in, will shine again in grace. Then why do we keep straight line? This earth is a fire soul. Let's pray to see what is heavenly. In God's glory, we'll fly so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we cry happy tears. See the nations turn their souls into flourishing. We could really get there if you care enough for anything. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. We at the Department of Education sincerely thank all the organizations and individuals who rallied behind us and supported our mission to deliver education amidst this terrible pandemic. Indeed, it will take an entire nation to raise our children, and in that endeavor, we thank all of you, parents, teachers, personnel, our partners, stakeholders, and all of you for believing and keeping faith with us amidst these challenges.
And this is for the future of our country and our children. Your continued support serves as an inspiration for us to further fulfill our duty and overcome all these varied challenges. Together, let us heal and let us triumph as one. Tayo ay nagbabalik, ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Hindi naging madali para sa mga paaralan ang pagpapatuloy ng taong panuruan sa kabila ng pandemya. Nasa sentro ng aksyon ang kaguruan na gumawa ng iba't ibang paraan upang matugunan ang mga pangangailangan sa pagkatuto ng mga kabataan. Panoorin natin ang Insider Docu mula sa Glan Padido National High School. Mula sa lungsod ng Glan Sarangani, sina Pearl at DJ, mga mag-aaral ng Glan Padido National High School, mga batang maagang namulat sa realidad ng buhay. Pinagsabay nila ang pag-aaral at pagtulong sa magulang dahil sa hangaring makapagtapos at maiahon ang pamilya sa kahirapan. Humigit kumulang 7 kilometro ang layo nitong inuuwian nila mula sa paaralan. Sa pagdating ng pandemya, ito'y naging mitsa sa isang malaking hamon na dumating sa buhay nila. Para sa kuwad ako kay epekto ang COVID-19 sa akong pag-eskwela, sa financial palang judaan, kanang paadto sa eskwelahan, usay walay motor, tay magtrabaho akong stepfather, tapos kanang usay na ikinahanglan i-research, dili na ko mahimo kay akong cellphone lag kaay, tapos walay connection diri nga dapit kay medyo bukid-bukid mo gud ka. Una kay lahi na magto pa mo eskwelahan. Kakita pa may sa mga maestro, makapangutahan na pa may unsa among di may balaan. Ang kuan sa amo adjong pangabuhian, ang amo yung kapangita sa akong bana, mo lang yun ang kanang pamunot, manglampas, mo rin yun ang sa among kalisod, ang pangabuhian. Karon makapalit mi sa mga kawado na mo. Akong kabahin ni sud itong COVID kay murag nahunong to ako ang pang sideline, mayon ta to nga naa kay pang pamasahe sa kong anak, pang kinanglanon kong matag adlaw. Matatandaan noong buwan ng Pebrero taong 2020 na alarma ang Pilipinas dahil sa paglaganap ng pandemyang COVID-19. Ipinagbawal ang paglabas ng mga tao sa kanilang bahay at ipinatupad ang pagsusuot ng face mask at face shield. Kahit ang nakasanayang face-to-face na klase ay hindi na rin pinahintulutan. Subalit, hindi ito naging hadlang para sa Department of Education na maipagpatuloy ng kabataan ang kanilang pag-aaral. Kaya naman, bumuo ng agarang solusyon ang DepEd kung paano maipagpatuloy ang edukasyon ng mga kabataan. Kasi ang motto natin sa Department of Education, learning must continue, education must continue. Nagawa natin ito nung nagkaroon tayo ng sigalot sa Marawi, kung may bagyo, may earthquake, pinapatuloy natin ang edukasyon. And ngayon, with COVID, sabi natin, ipagpatuloy pa rin natin ang edukasyon dahil the children cannot wait, education cannot wait. Ang paggawa ng SLMs o self-learning modules ay isa sa mga paraan ng DepEd upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. Sina Pearl at DJ ang dalawa sa milyon-milyong mag-aaral na makikinabang dito. Bago pa man ang pandemya, nagkaroon na ng Slack session tungkol sa paggawa ng SLMs ang paaralan ng Glan Padido National High School sa pamumuno ng kanilang principal na si Ginoong Roy D. Tribunalo na isang National LRE. Ang karanasang ito ay naging malaking tulong para sa kaguruan ng GPA-NHS, lalo na sa paglaganap ng pandemya. Dahil dito, hindi na sila naghintay ng SLMs mula sa central o sa region office dahil sila mismo ang gumawa ng kanilang school-based SLMs na nakabatay sa MELCs ng DepEd.
So ang ginawa namin, inalign namin yung aming modules sa most essential learning competencies na inisyo ng ating DepEd na priority ng mga competencies para gawaan ng self-learning modules. Naging abala ang lahat ng teaching at non-teaching personnel para mabuo ang SLMs ng paaralan. Mula sa paggawa, pagprinta at pag-impake ng mga module ay tutok na tutok ang kaguruan ng GPNHS. Hindi biro sa kanila ang paggawa nito sapagkat maraming bagay ang dapat isaalang-alang. Sa module making, pinakanahirapan talaga ako sa part ng pagde-decide kung anong klaseng mga activities ang isasali ko sa bawat modules. Kasi nga sa classroom setting, madali natin nakikita o nalalaman kung anong klaseng learning styles meron yung mga bata natin. Unlike dito sa modular instructions, hindi natin sila na-interact personally, hindi natin nalalaman kung anong klaseng learning styles meron yung mga bata natin. Kaya doon talaga ako medyo nahirapan. Samantala, kagapay naman ng mga guro sa pagbuo ng SLMs ang mga subject coordinators ng paaralan at ang kanilang mga department heads. At mga ADES naman ang katuwang nila sa reproduction at pagbabudget ng mga gastusin sa paggawa nito. Lahat ay nagtulungan, kaya bago pa man nagsimula ang pasukan noong October 5, ay handang-handa na ang GPNHS. Malaking hamon man kay Pearl at DJ ang pag-aaral sa gitna ng pandemya, subalit naging magaan ito dahil sa GPNHS. Gumawa sila ng sistema sa pagkuha at pagsauli ng mga module. The Glen Padido National High School assures that safety protocols are being observed in the distribution of modules to the learners. Parents will be here once a week every Monday and return the modules on Friday. For students whose parents are not possible or available to get their modules, the field assistants will visit the students at risk. Mayroon ding natasang mga guro para maging field assistants ng paaralan na pumupunta sa mga lugar at bahay-bahay ng mga mag-aaral ng GPNHS na walang kakayahang makakuha ng mga SLMs. Bisan sa kalisod sa panahon karon, naningkamot kami ginikanan mo kuwag module para makalampos yun akong anak. Tungod pud aning pandemya, usahay di na ko mahatod ang akong module, pero kanang tawag aning usahay manggod kay wala jud mi pamliti, pero nagpasalamat po ko sa akong pinabtikon nga maestro nga ginahatod jud ni ako ang module on time. Salamat ko sa akong maestra kay layo ka na mga lugar, iyari kang hatod ang mga module para maka-eskwela ra jud niya. Totoo ngang malaking tulong ang module sa panahon ngayon, lalo na kay Pearl at DJ na nagtatrabaho habang nag-aaral. Sabi nga ni Nelson Mandela, ang edukasyon ay ang pinakamakapangyarihang armas na magagamit ng mga mag-aaral upang baguhin ang mundo. At marami mang pagsubok ang dumating sa panahon ngayon, pero naniniwala ang GPNHS na walang mag-aaral na maiiwan at sabay-sabay lahat matuto at makapagtapos sa kahit ano pamang paraan. Dahil nga ang edukasyon ay parang lampara ng buhay. Ito ay ilaw ng pag-asa sa gitna ng pandemya. Ito si Lord Grace Mashad. Magandang araw. Maraming salamat Glen Padido National High School. Sa Insider Profiles, tunghayan ang kwentong puno ng inspirasyon na hango sa totoong buhay at karanasan ng mga sarangan. Ngayong taon lamang na italaga bilang bago nating OIC Assistant Schools Division Superintendent si Ma'am Nerissa A. Alfafara. Nagsimula bilang guro sa General Santos City dahil sa kanyang kakayahan at pagsisikap, umangat siya sa pagiging principal at kalaunan ay naging education program supervisor doon. Ngayon, isa na siya sa mga leader ng dibisyon ng Sarangani na nagbibigay direksyon sa mga hakbang upang masigurong ang matatag na kinabukasan ng Batang Sarangan ay maganap. On October 27, that was the day when I received my order coming from the office of the secretary.
through, of course, our dynamic regional director, R.D. Farnazo. And that was sent to me by my former and very proactive SDS of Santa City, Sir Romel Flores. That day, it was filled with joy and excitement. And the one that struck me most during that time is the statement coming from Ellen White, that the unity of divine power and also the efforts of the human, or we, no, tayo, would really achieve success. And I want to anchor on that word success. To me, my expectation of achieving success is when we, together, will be doing our best to deliver what is expected from us for our learners, for our sarangas, our little kids, to improve their lives and of course to have a better future. That is really been my aspiration since I started my first day on October 30, where I was installed formally through the off-taking we have with our RD Farnazo. And with the human resource, which is very large in number, like in the division office, we are more than 100, and then we have also 23 district heads with more or less 316 school heads, plus of course our teachers, wherein there are more or less more than 5,000, if I'm not mistaken. That large number of human resource would greatly give impact for our sarangans, because they really deserve the best services from us. All of us will be working hand in hand, and together we can achieve greater impact to our learners and even to the community, and to all the school heads and district heads, to all the instructional leaders. It's my prayer that we have really to give the best service to our teachers, especially to our learners, and to all the teachers. We will always be reminded of our existence. We are here in DepEd because of our learners. Without the learners, we are not here actually. Diba? So I hope that as stewards of our assignments, of our positions, let's take care of them and let's give our best to these learners where God entrusted to all of us. They deserve our best service for them. And I know that sabi nga ni Rick Warren, let's live our life to what is the purpose of our lives, no? Purpose-driven life according to Warren, and we should be always anchoring to that statement. And of course, our work here is a mission, no? It's really a mission. I hope whatever challenges, and we will still be facing challenges, especially at this trying time, we will continue doing the thing that is expected from us. And to end, I would like to share to you one of my favorite Bible verses found in Matthew 5 verse 16. It says, "Let your light so shine that others may see it, and that they will be able to glorify our God which is in heaven." And to glorify God is only when we do services excellently, when there is no mediocrity. I know in mediocrity we cannot achieve. So together, let's do it excellently, and let's pray to God that in everything we do, we could always be able to glorify Him, because that is our mission. So everyone, good afternoon, good day, and God bless. Hindi maitatangging ang Alabel National Science High School, ang Regional Science High School for Region 12, ang pinaka-prestihiyosong paaralan dito sa Dibisyon ng Sarangani. Marami ang nagnanais pumasok, ngunit ilan lamang nabibigyan ng pagkakataon. Ngayon ay makakausap natin ang punong guro ng Alabel National Science High School, Sir Maximo R. Cabalin.
Sir, magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo, Sir Ariel. Okay, sir, pag-uusapan natin ang admission process sa Alabel National Science High School. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang mga requirements para makapasok sa Alabel National Science High School? Una-una, kinakailangan nilang mag-undergo ng online registration. The schedule for our online registration that will be on March 22 up to April 30. Then pag nakatapos na sila ng mag-online registration, kinakailangan nilang mag-submit ng printout ng registration form sa Office of the Testing Coordinator. Of course, dapat mayroong pirma yon ng estudyante, and we have the parents or the guardian. Then ang pangalawang dokumento na kinakailangan i-submit nila is the certification of good moral character. And we have yung pangatlo, certification that he or she belongs to the 10%, upper 10% of the graduating school year 2020 to 2021. Then, a photocopy of their Form 138 or the Form 9. Of course, dapat naka-indicate doon yung grado nila sa first and second grading. Then, the average of their grades sa first and second grading must be 85 and above for Ensaima, English, Science, and Mathematics, and 83 and above for the other subjects. Pagkatapos silang ma-submit yung mga kailangang mga requirements na mga documents, ano na ang susunod na step, Sir Max? Right after na makasubmit sila ng mga needed requirements, they will proceed to the admission process. Una-una, ito yung admission flow natin. For phase 1, they will take the online examination, and that will be on May 17, 2021. Online exam ito, sir, sa anong mga subjects? Ang mga subject na they will have to take is the coverage of that exam is the Ensaima. 20 items for the English, 20 items for Science, and 20 items for Mathematics. Okay. Pagkatapos ng exam, ilalabas natin ang result at pipiliin na kung sino yung mga mag-qualify para sa next phase. So, all qualified student applicants, they will proceed to phase 2, and that is for online interview. And that will be on May 31 to June 1 of this year. Okay. At yun, at maraming salamat, Sir Max, at pinaunlakan nyo kami ngayong hapon. Marami ding salamat sa iyo, Sir Riel, at sana makatulong ito na ma-inform yung mga interesadong mag-aral dito sa ating paaralan, ang Alabel National Science High School. At yan ang mga kwentong nakalap natin sa linggong ito. Abangan muli sa susunod ng Huwebes sa ganito ring oras ang ating muling pag-broadcast. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Digital Media Creatives, kasama si Jonathan Agreda, Maiden Bonawano, at sa ating Division Tech Enablers sa pangunguna ng ating ITO, Roy De Toyato. Maraming salamat din sa ating Education Program Supervisors at Journalism Coordinators, Ma'am Laforeza Maguate at Ma'am Annalisa Domingo. Pasalamatan din natin ang mga technical team sa likod ng mga balitang tampok natin ngayong linggo. Manatiling updated sa lahat ng kaganapan sa Dibisyon ng Sarangani sa pamamagitan ng ating DepEd Tayo Sarangani Facebook page, sa ating website depedsarangani.info at mag-text o tumawag sa mga hotline na naka-flash sa inyong screen. At ngayon, maaari na rin balikan ang mga kwentong itampok natin dito sa DepEd Sarangani Insider sa ating YouTube channel. Para sa mga magulang, kung kayo ay may mga katanungan, huwag mag-atubiling lumapit sa mga Learning Help Desk sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar. At sa muli, sa ngalan ng pamunuan ng Dibisyon ng Sarangani, ako si Ariel Alisan at ito
ang DepEd Sarangani Insider.